Si Kapitan Tiago ay pandak, hindi kaputian, may bilugang mukha at may katabaan. Siya'y mukhang bata kaysa tunay niyang gulang, kaya't aakalaing siya'y nasa pagitan lamang ng 30 at 35 taon. Ang maliliit niyang matay hindi singkit, at ang ilong ay hindi rin sarat. Siya'y nananabako at nagnganganga na siyang nakapagpapangit sa kanya dahil sa pag-iipon ng hitso sa isang pisngi. Itinuturing si Kapitan Tiago na isa sa pinakamayaman sa Binundok dahil sa malaki ang inaani niya sa kanyang lupain sa Pampanga at Laguna, lalong-lalo na sa San Diego. Ang kalakal na apyan ay kalakal nila ng isang Tsino. Ito'y nagpapanhik sa kanya ng maraming salapi. Hindi mapag-aalinlangan ng malapit sa Diyos si Kapitan Tiago, sapagkat ang salapi niya'y nakabili na ng kabanalan. Sa isang silid ng kanyang tahanay naroroon ang lahat ng santo at santang kanyang sinasamba. Naging malapit din si Kapitan Tiago sa pamahalaan sapagkat hindi siya lumalabag sa batas. Ang paniniwala niya ay hindi siya Indio, kaya kapag nakarinig ng pangmamata sa kababayan, ay hinihigitan pa niya ang pang-aalipusta. Nahalal si Kapitan Tiago na Gobernador Filio o kapitan ng mga samahan ng mga mestizo sa kabila ng maraming tutol sa paniniwalang siya'y hindi mestizo. Nag-iisang anak si Kapitan Tiago ng isang mayamang mangangalakal ng asukal sa Malabon. Ang napangasawa niya ay si Pia Alba, isang maganda at butihing babaeng taga Santa Cruz. Namili sila ng lupain sa San Diego at dito nila naging kaibigan sina Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Ang di pagkakaroon ng anak sa loob ng 6 na taong pagsasama ang nagtulak kay Doña Pia na isagawa ang pagsasayaw sa Obando sa payo ni Padre Damaso. Dininig ang dasal ni Doña Pia. Siya'y naglihi, ngunit ang pagdadalang tao'y napuno ng kalungkutan. Pagkapanganak, siya'y kinapitan ng lagnat na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Si Padre Damaso ang ninong sa binyag at ang bata'y pinangalanang Maria Clara. Lumaki si Maria Clara sa gitna ng pagmamahal ng kanyang tiya Isabel, ng kanyang ama at ng mga praile. Ipinasok siya sa beateryo ng Santa Catalina at nawalan ng kalayaan. 7 taon siya sa kumbento. Si Ibarra, nakababata ni Maria Clara, ay nagtungo naman noong mga panahong iyon sa Europa upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Makaraan ang ilang taon nilang pagkakalayo, ang kanilang mga amay nagkasundo na sila'y pag-isahing palad pagdating ng panahon. Mabilis na nagdaan ang 3 araw na paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng bayan ng San Diego. Naging bukang bibig ng mga mamamayan ang pagdating ni Maria Clara at Pia Isabel. Sa mga usapay nakasama rin ang pangalan ni Padre Salvi. Ayon sa mga manong at manang, si Padre Salvi laging natitigilan at madalas magkamali sa kanyang pagmimisa. Napuna rin nila na nawalan ng ganang kumain ang pari, kaya lalo pang namayat at nanamlay ang katawan. Ngunit ang ipinagtataka nila'y ang pagdami ng ilaw na nagliliwanag sa kumbento kapag siya'y dumadalaw kina Maria Clara.
Ang mga usapay lalong sumigla nang makitang dumating si Crisostomo Ibarra. Ang binatay tumuloy sa bahay ng Katipan at magalang na binati si Padre Salvi na nooy papunta rin kina Maria Clara. Ang pagkakatao'y naging mapagparaya sa pag-uulayaw ng dalawang magsing-ibig malapit sa bintanang nakaharap sa lawa. Susulatan ko na ang aking mga kaibigan at gawan mo sana ng paraan na huwag makasama ang kura. Natatakot ako, mahal ko. Napupuna kong lagi niya akong tinititikan at kapag ako'y kinakausap ay marami siyang sinasabing hindi ko nauunawaan. Gawan mo ng paraan na huwag siyang maanyayahan. Alam mo ang kaugalian dito sa atin. Naririto siya at mainam naman ang pakikitungo sa akin. Hindi nagluwat ang kanilang pag-uusap at ang kuray dumating. Yamang pista ang ating pinag-uusapan. Kung mamarapati ninyo, kayo'y aking inaanyayahang dumalo sa salo-salong idaraos bukas. Yan po isang kasayahang inihahanda naming magkakaibigan. Saan ninyo idaraos? Ang ibig po ng mga dalagay sa batisang malapit sa gubat ng malapit sa balete, kaya't maagang-maaga kaming tutungo roon nang wag abutin ng araw. Napakagandang pagkakataon, kaya tinatanggap ko, at upang patunayan sa inyo na ako'y hindi nagtatanim ng sama ng loob. Laganap na ang dilim ng si Ibarra'y nagpaalam. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya sa daan. Ginoo, hindi po ninyo ako kilala, ngunit 2 araw ko na po kayong hinahanap. May kailangan ba kayo sa akin? Ihihingi ko po lamang sana ng tulong ang aking asawa at mga anak. Ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asawa ay nasiraan ng isip. Ako'y nagmamadali. Sabihin ninyo habang tayo'y lumalakad. At nawala sa kadiliman ng gabi ang dalawa.